Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. Sa topic natin ngayon po, today's reflection, nasa tema pa rin tayo ng katangian ng Diyos. Yung self-sufficiency, na siya lang ang tanging meron nito, na wala kang kahit na sino man. So dahil sa self-sufficiency, hindi niya kailangan hindi niya na kailangan na mag-evolve pa. 'Di ba? Hindi kagaya dito sa mundo na nag-evolve, 'di ba? Sa transportation, dati nga, kaya nasabi natin, mga kabayo lang ang sinasakyan. Ngayon, kotse na, barko, tsaka eroplano. So sa lahat ng pagkakataon, nag-evolve, 'di ba? Sa communication, ganun din. May internet na, 'di ba? So hindi kailangan ng Diyos dahil dependent sa kanyang sarili. Kumpleto na siya. Kumbaga, hindi naman niya ginawa noon si Eva at si Adan dahil nalulungkot lang siya. Ay gusto lang niya may makasama. Hindi. So, kumbaga, wala talaga siyang, sabihin natin sa salita natin yun, wala siyang tropa o mga kaibigan, di ba? Kumbaga, talagang sarili lang niya, kumpleto na. Kaya may ano siya, in perfect unity, harmony, 'di ba? Kaya nga meron tayong Trinity, meron siyang Trinity. God the Father, Son, and Holy Spirit. So halos sa kanya ng lahat. At talaga namang independent siya. At hindi siya umaasa na kahit kanino man. Dahil siya nga yung dahil siya nga yung makapangyarihan sa lahat. Kaya nga ayon sa Gawa, chapter 7, 17 verse 24, siya ang lumikha ng mundo at ng lahat ng narito. Siya ang Panginoong nagmamay-ari ng lahat ng langit at lupa. Kaya di siya nakatira sa templo na ginawa ng mga tao. Guys, napakalinaw, di ba? Napakaganda ng mensahe. So, siya lahat talaga. Langit at lupa, siya yung gumawa, tayong mga tao, lahat. Nagmamayari na. Kalangitan, universe, di ba? Yung araw, di ba? Magtaka ka, hanggang ngayon, yung araw, hindi naubusan ng liwanag, di ba? Sa tagal ng panahon. Yung hangin. So, lahat, hindi natin maharap ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi wala namang may naglikha sa Kanya. Hindi siya nilikha. So, ibig sabihin, walang mas powerful sa Diyos. Dahil siya lang mag-isa. Kumpleto siya lang ang may kapangyarihan niya. Hindi kagaya natin tao, nilikha lang tayo, di ba? Yung mundo, nilikha lang din ng Diyos. At lahat pa, everything, anything, galing lahat sa Kanya. Siya nga may-ari, di ba? So, yun nga, hindi tayo kailangan, hindi kagaya ng human nature, guys. Kagaya natin, di ba? Kung gusto mong mahalin mo ako, mamahalin kita, kailangan may kapalit. Mahalin mo muna ako, parang ganun, di ba? So, parang transactional siya. Ngayon, pag yung gusto ko, hindi mo binigay, ayoko na sa'yo, parang ganun, di ba? Sa tao, ganun. Pero sa Diyos, hindi. Kaya gusto mo, dahil hindi naman tayo kailangan ng Diyos. Eh. Kaya gusto natin siya o hindi, nandiyan pa rin siya. Diyos pa rin siya, hindi siya nagbabago. Kaya yan ang lagi nating iisipin na ang Diyos ay hindi kailangan ang tao, hindi siya may kailangan sa tao, hindi tayo ang may kailangan sa Kanya. Kasi nga, nung sa una pa, di ba, minahal na tayo ng Diyos. Kaya lahat ng pag-aari mo dito sa lupa, lahat ng meron tayo, siya lang ang may-ari niyan. Lahat ng bagay niyan, hiram lang. Kaya yung mga ibang greedy, di ba, dito sa ating mundo, sa kanila na yung kayamanan, yung pera, lahat ng yan, akala nila sa kanila lang. Ayan. So, alam naman natin, proven naman, pag namatay ka, kahit 5, wala ka namang dadalhin, di ba? Kaya yung iba, nagiging masama kasi yung pagiging mayaman, kung dinidiyos mo na ang kayamanan, na iniisip mo sa'yo lahat yan, na walang mas may powerful sa'yo. Lalo na kung mga leader ka ng bansa, di ba? Di ba? Mga presidente,
Nakita na natin yan, di ba? Yung mga sa history, kagaya nung World War I, World War II, di ba? Sila Hitler, akala mo sila na may-ari ng mundo, yung Japanese, Imperial. So, lahat sila nga wala na, di ba? Wala na yung mga namuno nun na iniisip nila yung kapangyarihan na sa kanila. Hindi nila naisip na may mas powerful pa sa kanya. Kahit presidente yan ng bansa, kahit sino pa, kahari yan o pari o kung ano-ano pa, hindi ka may-ari dito. Ang Diyos ang nagmamay-ari nito. Kaya kaya kapag may kailangan talaga tayo, para sa mga anak natin, di ba, parang nature, pag may kailangan tayo sa mga anak natin, sinusunod tayo, natutuwa tayo, di ba? Napapamahal tayo lagi. Ganon din naman sa mga bata, di ba? Pag naibibigay natin, yung gusto nila napapamahal sila sa atin. E paano pag hindi na natin maibigay? So, ayaw na natin. So, hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos talagang hindi siya nagbabago. Talagang sa kanya lahat ang papuri at uh, papuri at kapangyarihan. So, yan po isipin natin. Huwag natin isipin na dito sa mundo, ano man ang estado mo sa buhay, yaman ka man, mahirap ka man, hiram lang ang lahat. May naggawa sa atin, created tayo ng Diyos. Kaya sa kanya tayo lalong lumapit. Diba? Dahil makapangyarihan nga siya. Kaya kung may problema ka ngayon, matindi man yan, idalangin mo lang. Kasi nga, alam niya lahat yan eh. Makapangyarihan nga siya. Diba? So yun po ang hingin natin sa ating panalangin. Lord, salamat po sa paalalang ito na minsan nakakalimutan na namin na ikaw ang may likha ng lahat ng bagay dito sa mundo. At nagiging selfish kami, Lord. Pinapabayaan namin, Lord, na makalimutan ka. Huwag pansinin. Huwag walang bahala. Lalo na kung ang estado ng buhay namin dito sa mundo, marami ng kayamanan, marami ng pinagmamalaki, marami ng pride. Tulungan niyo po kami, Lord, na huwag namin magawa ito, kundi lagi kami nakatingin sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kalwalatian, Lord. Salamat po. At sa kapatid namin nanonood ngayon sa aking vlog, kung may matindi kang karamdaman, mabigat, emotional, financial, sumunod ka o sabayin mo ako sa aking simpleng panalangin pero napaka-epektibo. Kung manampalataya ka, magtiwala ka sa Diyos, panalangin natin. Dahil sabi nga ni Lord, kung may saan dalawa o tatlong nag-uusap, sa kanyang pangalan ay nandun siya. So, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord, bedridden na, hindi na makatayo, at kung ano-ano pang mga masakit na nararamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan. I-bless niyo po, Lord. Pagalingin niyo po ang inyong mapagpalang kamay. Ipuhin niyo po, Lord, ang inyong mapagpagaling na kamay. Yakapin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilya nagkawatak-watak na, Lord. Nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ibalik niyo po ang magandang pagsasamahan nila para sa kanilang pamilya at pagbikis-bikisin niyo po muli. Ganon din po, Lord, sa financial, Lord. I-bless niyo po kami. Lalong-lalo ng kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pambili ng ulam, ng bigas, ng panggastos sa mga anak, Lord. Gastusin sa bahay, pambili ng gamot, Lord. I-bless niyo po ang kanilang hanap buhay, Lord, para may provide ang kanilang pangailangan sa kanilang pamilya. So, lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus. Thank you very much po.